Nasaan na po si Yusek Robert Bernardo? Sa pagkakaalam ko po, nung lumabas itong issue na ito ay siya po yung supervising Yusek for many areas na questionable, like Mindoro and Bulacan. Ako po'y sinabihan ngayon na wala na po si Yusek Robert Bernardo sa organisasyon. Siya po'y umalis noong August 15. So, hindi na po siya kasama sa organisasyon ng DPWH. Umalis po siya by way of resignation? Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retired? Retirement. Yun po ang information na sinabi sa akin. Siya daw po ay nag-avail ng early retirement. Yun po ang information natin ngayon, Mr. Chairman. Sa internal investigation po ba ng DPWH, hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ito po ay pinahinto na po natin pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating Pangulo ng pagtatayo ng isang independent commission. So, at tingin ko po, mas maganda po yun na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, wala na po yung internal investigation task force na yun. Salamat po. Doon naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget. Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito. Kung bababa ka mismo doon sa engineering district level, paano po natin malalaman kung yung mga nailagay na mga items doon? For example, in my district, nung nireview ko, yung nakalagay sa NEP, merong mga street lights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to. Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na street lights sa EDSA. Sisingilin na ito. So, paano po hihimayin ng yung mga ganitong detalye? Considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating National Expenditures Program. Tingin ko po, dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga magsisimula tayo dun sa unang-una, yung mga proyekto na na-point out at na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondohan pa rin, yung mga double counting, at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga nating repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control budget. Yan po ay kailangan po talaga nating, tingin ko, kailangan po talaga nating bawasan without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po, tingin ko, dito sa nakikita natin ngayon, na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po, hindi dapat magdagdag pa dyan kung hindi naman kinakailangan. So tingin ko po, malaki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga opisyales at yung pong team na papasok, kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo, Mr. Chairman, na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin at isa-isahin yon. Pero, tingin ko naman po, magagaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi niyo po, yung obvious na mapupunta lang kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipilitin natin gawin given the limited timeline na ibibigay po sa atin ng ating komite. Subalit, nakikita po natin na talaga naman, nung mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang
malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malaki ang tongpats na hindi naman kailangan. Subalit, huwag naman tayong matakot na lagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. At yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, na apektuhan yung kanilang buhay. Dito po sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways na for almost 10 years, hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at kung mapipre natin yung mga waterways na ito, mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila. Ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted dredging program sa mga waterways natin? Hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa ngayon po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung saan may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control, ang magiging natural reaction ba natin ay huwag na tayo mag-flood control? Yun po yung aking suggestion sa inyo ngayon. Mr. Chair, tama po lahat. No? Unang-una po, na-mention na rin niyo po kanina, yung mga proyektong siguro medyo matataas ang tongpats. Ina-assure ko po kayo na, halimbawa, yung pong mga rock netting, yan po, sinabihan ko na po talaga, kailangan tanggalin po yan. No? Kailangan po tanggalin yung mga ibang proyekto na katulad ng mga bagong mga streetlight na madali pong dayain. Pero ito pong dredging na sinabi nyo, 100% po akong agree sa inyo, Mr. Chair. In fact, ito na po rin ang sinabi ni Mr. Ramon Ang nung nag-offer siya na siya na ang gagasta. At ang kanyang solusyon lang ay simple. I-dredge natin, linisin natin ang lahat ng waterways sa NCR. At siya po ay nakakasigurado na kung hindi man mawawala, mababawasan substantially ang baha sa Metro Manila. Yan po ay gagawin natin, Mr. Chair. At yung pong mga hindi kinakailangan na proyekto na unfortunately pinagkakakitaan lang, yan po ang mga unang-una nating tatanggalin. There seems to be a disconnect between the function of the MMDA and the DPWH when it comes to the National Capital Region. Ano po kaya yung pwede natin gawin upang sa ganun ay magkaroon ng synergy yung effort ng MMDA at ng DPWH pagdating po sa flood control sa Metro Manila? Mr. Chair, please allow me a few seconds to just confirm. Mr. Chairman, unang-una po, I was just informed by Undersecretary Sidain na meron pong ongoing na flood control master plan ang NCR.
Ito po ay funded ng Asian Development Bank at ng JICA jointly. Yan po ay nagsimula na ngayong taon at matatapos po sa susunod na taon. No? Ito po tingin ko dito tayo dapat magsimula. Dahil napansin ko po unang-una, marami po dito sa mga proyekto ng DPWH ay hindi po base sa isang malawakang plano. Tingin ko po mali ito. No? At ito na rin po ang kadahilanan kung bakit wala tayong parang nakikitang rhyme and reason dito sa mga iba't ibang mga proyekto na ini-execute at ini-implement ng DPWH. Unang-una po yon. Ikalawa po, ako po ay closely in touch kay Chairman Don Artes ng MMDA. Tingin ko po, kailangan pong magtulungan ng DPWH at ng MMDA dahil hindi po kakayanin ng isang ahensya lang ang massive na pagsasaayos ng mga waterways ng NCR para lang maibsan natin ng konti, kahit konti man lang, yung pagbabaha sa NCR. Kailangan po ng tulong ng MMDA, ng local government units, at tingin ko po pati po ang private sector. Kailangan tumulong na rin dito. At napakaganda man po at kahit ang private sector ay nag-o-offer po mismo na tumulong sa pag-manage ng baha sa NCR. Pero ang sa aking pagkakaalam po is ang flood control projects. No? Hindi po dredging, Mr. Chairman, kundi yung flood control projects, yung mga pumping station, mga iba pang mga flood control assets sa Metro Manila, yan po ay minamanage po at ino-operate ng MMDA. Ang DPWH po ay hindi nag-ooperate. Meron pong mga flood control projects na ginagawa ang DPWH sa ibang mga syudad sa NCR, pero ito po ay pagkatapos ng, pag na-complete na po ang mga ito po ay ginilipat para i-operate at i-maintain ng MMDA. Tama naman po yon sa aking tingin dahil wala naman po talagang capacity ang DPWH na mag-operate at mag-maintain ng mga asset na ito. Last question. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, nakita ko na isang malaking naging problema nitong mga flood control projects, lalo na sa mga malalaking ilog. Hinahati-hati po yung amount. Kahit na isang ilog, hinahati-hati, 150,000, 150,000, 100,000, para kung sa ganun po, pumasok sa engineering district lamang. Na dapat sana ito ay ang capability would require a regional or even a central office supervision. Kaya po ang tanong ko, siguro po dapat yung mga malalaking proyekto ay meron pong environmental compliance certificate upang sa ganon ay maging ma-rationalize naman natin yung mga flood control program dun sa mga major river basin. Opo. Again, no, Mr. Chair, ang problema po talaga dito is kawalan ng plano. So, ang mga districts, talaga pong, dahil walang plano, nagkakanya-kanya po talaga. No? Kanya-kanya pong gawa. No? Na, lalo na po sa Metro Manila, medyo mahirap po yun. Dahil ang mga distrito po at mga syudad, dikit-dikit, contiguous po yan at very, ano po yan, no? Hindi po natin alam ang mga boundary. No? Ang mga esteros natin, ang mga riverways natin, cross multiple districts and multiple LGUs. So, yun po talaga ang tingin kong malaking maitutulong nitong NCR master plan na hopefully po pupukpukin po natin na matapos na po by next year. Para once and for all po, meron at least for NCR, magkaroon na tayo ng totoong master plan na gagawin ng tama at i-implement ng tama. At sana po, pag ito'y natapos, pwede po itong i-replicate sa ibang mga lugar sa buong bansa na prone sa pagbaha. Salamat po. Maraming salamat, Mr. Chair.